Kaugnay naman ang paglubog ng ilang sasakyang pandagat dahil sa pananalasa ng Bagyong Luis, makakausap natin si Commander Arman Balilo ng Philippine Coast Guard. Magandang tanghali, Commander Balilo. Si Rafi Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Rafi, magandang tanghali po sa inyong mga taga-subaybay. Opo, kumusta na po yung paghahanap dun sa mga nawawalang pasahero ng lumubog na MV Maharlika 2? Well, ongoing yung search and rescue operations. No? Ang report sa amin kanina, medyo kumaganda yung weather. Weather permitting, magtutuloy-tuloy yung search and rescue at hopefully may account natin yung tatlo pang nawawalang hinahanap dun sa insidente. Ano po ba yung kondisyon ng barko? Talagang lubog na lubog ho ba? At ano yung ginagawang search and rescue operation ngayon? Dive operation po ba yung sinasagawa ng Coast Guard? Lumubog po talaga yung barko. No? Magmula kahapon, pati po yung chopper ng Air Force ay lumipad po at kinutulong, maging yung mga craft ng Navy. At ganun din po yung mga assets ng Philippine Coast Guard. And we also issued notice to mariners para dun sa mga magta-transit dun sa area to be on the lookout kung may possible na survivors silang makita, i-report po sa amin. Sinasabi pong pinayagan maglayag yung barko dahil wala namang storm warning signal doon sa pinanggalingan at yung pupuntahan ng barko. Pero ano po bang klaseng improvement pa kaya po pwedeng gawin dahil on the ground talaga masama pala yung panahon na dahilan kaya lumubog yung barko, Commander Balilo? Rafi, we will also check yung galong kondisyon. Ano? Pero initially, i-check din namin mabuti kung factor talaga yung weather kung bakit siya lumubog. May mga lumalabas kasi sa mga report na natanggap namin na maaaring nasiraan siya ng makina o nagkaroon ng steering casualty. At titingnan natin lahat yun, pati yung condition ng weather. Pagka matapos lang itong search and rescue operations na ginagawa natin, may directive na si Vice Admiral Isorena doon sa aming mga personnel doon sa Northern Mindanao na kagyat na kausapin yung kapitan at hingan ng salaysay base doon sa mga circumstances na maaaring dahilan para lumubog yung barko. Pero as it is, Commander Balilo, sa ngayon po yung Coast Guard talagang hindi po pwedeng payagan po ba yung, o hindi pipigilan yung mga barko maglayag kapag walang storm warning signal na kakibat nitong pagpapigil sa kanila na maglayag, Commander? Oo, Rafi, as a matter of regulation, pagka walang public storm warning signal, ay pinapayagan naman natin yung mga barko. Maliban yung maliliit kung may mga gale warning, lalo na yung mga bangkang mangisa. Sapagkat yung mga barkong naman to, ay wag lang masiraan, can withstand yung mga gale warning na nakataas. At 84 lang po yung pasahero nakalista daw dun sa manifesto ng lumubog na barko, pero sa kabuuan ay mahigit 100 daw pala yung sakay nito. Paano po kaya ito nakalusot at ito inyo po bang iimbestigahan? Kasama po yan doon sa pagtatanong na gagawin namin. Yung unang report na binigay po sa amin, 86 lang at lumalabas na 116. Yung initial na sinabi ng kapitan, kung bakit gano'n yung mga pahinante at yung mga drivers ay hindi nilagay doon sa manifesto. Pero maliwanag po ang regulasyon ng Marine dito na dapat po kay pahinante, driver o kung meron mang inilibre, dapat nasa manifesto po ito at hindi po dapat mawala. Ang problema sa amin ito, lalo na sa Coast Guard, pagka nagka-search and rescue, hindi namin may account o hindi namin malaman kung ilan pa yung hahanapin namin kung hindi siya nakalagay sa manifesto. Ang naging basihan lang namin ay yung accounts ng captain at ng mga crew members. Kaya kami nakapag-arrive dun sa number na 116. Pero hindi naman po overloaded na masasabi yung barko? Hindi, Rafi. Ang sakay, ang allowable na isasakay ng barko, insofar as pasahero, ay 403. So, 116 lang sila, malayo siya. Pagkatapos yung allowable rolling cargos na pwede niyang ilaman ay 50. At doon sa data na sinabit sa amin na 13 lang yung rolling cargos na kasabay lumubog ng barko. Magtungo naman po tayo dito sa may Manila Bay. Kamusta naman po yung investigasyon ng Coast Guard dito sa lumubog ng mga MV Super Shuttle ferry? Nakaangklala daw ito sa Manila Bay nang mangyari po yung insidente? We advise yung NCRCL kahapon. May directive dyan na yung mga barko ay mag-take shelter. At pumunta nga sila dito sa Manila Bay. Unfortunately, medyo lumakas yung hangin kahapon. At siguro mali yung anggulo ng angkla niya. Tinampas ng hangin ito at tuloy ang lumubog. Sa kabutihang palad, malapit lang ito sa atin. Na-rescue natin yung 15 crew members niya. Kaya narati in-crew pa nito ng barko namin sapagkat chinek namin kung magiging hazard siya sa navigation at kung may oil spill. Sa kanina kami ng investigasyon, pag-ikot ng mga tao namin, wala pa. Pero mamaya baka mag-dive yung mga tao namin para i-check yung extent ng kanyang damage.
at para malaman namin kung anong kaukulang aksyon ang pwede namin gawin. Wala naman pong spill kayo nakikita sa ngayon, Commander, mula doon sa Sa barko? ngayon, Rafi, wala pa. At saka in coordination yung mga tao namin, may directive dito yung district commander nila, si Rear Admiral Chen, na mag-coordinate mabuti doon sa shipping company para makita kung anong kung paano masasawata kung magkaroon ng oil spill. Okay, sige po. Maraming salamat, Commander Arman Balilo ng Philippine Coast Guard. Magandang tanghali po sa inyo. Salamat, Rafi.